Matatag, Grade 1, Quarter 3, Week 3, Day 1. Reading and Literacy. Identify words that function as naming words in the text. Recognize vocabulary referring to community. Note important details of the characters in the story. Panimulang gawain. Paano napapanatili ang kaayusan sa komunidad? Sino ang mga taong tumutulong sa komunidad? Ano ang mga paraan kung paano nakatutulong ang mga tao upang mapanatiling malinis ang ating komunidad? Sino-sino ang mga tumutulong sa pag-aalaga ng ating pamayanan? Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga katangian ng tauhan sa kwento. Tutukuyin din natin ang mga pangalan ng tao, bagay, pangyayari, lugar, hayop at emosyon. Pag-aaralan natin ang mga salitang maiuugnay sa pamayanan. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Magkolekta. Mamamayan, responsable, tungkulin, kalinisan. Panuto, subukan ninyong tukuyin ang kahulugan ng mga salita galing sa maikling kwento. Masayang-masaya ang pamayanan ni Ben, sapagkat responsable ang mamamayan na nanirahan dito. Bagamat dumarating si Mang Uno upang magkolekta ng basura, ay hindi lamang sa kanya umaasa ang mga tao para sa kalinisan. Bawat isa ay gumagawa ng kanilang tungkulin na magtapon sa wastong tapunan. Pagkilala sa mga pangalan. Magbasa tayo. Anand, isinulat at iginuhit ni Rajiv Yipe. Hello, ako nga pala si Anand. Si Anand ay taga-kolekta ng basura. Kinokolekta niya ang basura sa buong pamayanan. Kapag nahuhuli siyang ng kolekta ay nagagalit si Ginang Mascarenhas. Gusto naman ni Tio Uni na nakukuha ang lahat ng basura. Napakasensitibo ng ilong ni Tia Anita. Ang mga tao at magkakapitbahay sa Fort Cross ay palakaibigan maliban sa matapang na aso. Minsan, napakaraming basura ang nililinis ni Anand. Gustong-gusto ni Anand ang pamilya ni Salim. Mabait na bata si Salim. Kaibigan ni Anand si Salim at ang mga kamag-anak nito. Gustong-gusto ni Salim na magtambol at sumayaw. Kapag oras na magpapaalam ay nalulungkot si Anand. Paalam, sa susunod na kolekta ng basura, sigaw ni Anand. Sagutin ang mga tanong. Ano ang hanap buhay ni Anand? Ano ang damdamin niya sa ginagawa? Sino ang kaibigan niya? Ano ang hilig nilang gawin? Paano nagtapos ang kwento? Panuto, narito ang ilang pangyayari sa kwento. Sagutin ang mga tanong. Sagutin, ano ang mga bagay, lugar na nakikita nyo sa larawan? Ang bawat tao,
bagay, lugar at hayop sa larawan ay mayroong pangalan. Paano ninyo ilalarawan si Anand? Ano ang damdamin ni Anand sa kanyang hanap buhay? Ano ang masasabi ninyo sa batang kalaro ni Anand? Ano ang damdamin niya sa pakikipaglaro kay Anand? Paano ninyo ilalarawan ang mamamayan sa pamayanan ni Anand? Panuto, tukuyin ninyo ang mga salitang tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari sa kwento. Una, si Anand ang tagakuha ng basura sa pamayanan. Pangalawa, mabait ang mga tao sa Fort Cross maliban sa kanilang aso. Pangatlo, kaibigan ni Anand si Salim. Pang-apat, nagagalit si Miss Karenhas kapag nahuhuli sa pagkolekta ang basura. Panglima, mahilig magtambol ng mga timba si Salim. Sagutin, balikan natin ang mga pangungusap. Ano ang damdamin ng bawat tauhan sa pangungusap? Panuto, punan ang hinihingi ng bawat pangunahing ideya. Mayroong pangalan ang mga bagay upang ang mga pangyayari sa ating buhay ay nagbibigay ng iba't ibang damdamin gaya ng Week 3, Day 2. Recognize vocabulary referring to community. Note important details from the story. Infer character traits. Match cause and effect statements. Sagutin, gaano kahalaga ang ginagawa ni Anand para sa komunidad? Ano ang mangyayari kung titigil si Anand sa kanyang ginagawa? Ang bawat kasapi ng pamayanan, lalo na ang mga katulong sa pamayanan ay may mabigat na tungkulin at papel sa pagpapaunlad ng pamayanan. Ngayong araw ay itatala ninyo ang mga pangyayari sa kwento. Tutukuyin ninyo ang naging damdamin ng tauhan sa iba't ibang sitwasyon sa kwento. Iuugnay ninyo sa sariling karanasan ang mga naging kilos ng pangunahing tauhan at tukuyin ang naging bungang pangyayari ng mga naunang pangyayari. Babasahin din ninyo ang mga salita na mayroong kaugnayan sa komunidad o pamayanan. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Magkolekta, mamamayan, responsable, tungkulin at kalinisan. Panuto, magtala ng 2 salita na maiuugnay sa mga sumusunod na salita. Halimbawa, magkolekta, dahon or bote. Gamitin ang isang pares ng salita sa sariling pangungusap. Halimbawa, nagkolekta ng mga tuyong dahon ang mga bata upang makatulong sa janitor. Pagtala ng mga pangyayari sa kwento. Babasahin natin muli ang kwento. Sa aking pagbabasa, tatandaan ninyo ang mga pangyayari upang matukoy ninyo ang naging epekto o dulot ng mga pangyayaring ito. Magbasa tayo. Anand isinulat at iginuhit ni Rajiv Ipe. Hello, ako nga pala si Anand. Si Anand ay taga-kolekta ng basura. Kinokolekta niya ang basura sa buong pamayanan. Kapag nahuhuli siya ng kolekta ay nagagalit si Ginang Mascarenhas. Gusto naman ni Tio Uni na nakukuha ang lahat ng basura.
Napakasensitibo ng ilong ni Tia Anita. Ang mga tao at magkakapitbahay sa Fort Cross ay palakaibigan maliban sa matapang na aso. Minsan, napakaraming basura ang nililinis ni Anand. Gustong-gusto ni Anand ang pamilya ni Salim. Mabait na bata si Salim. Kaibigan ni Anand si Salim at ang mga kamag-anak nito. Gustong-gusto ni Salim na magtambol at sumayaw. Kapag oras na magpapaalam ay nalulungkot si Anand. Paalam, sa susunod na kolekta ng basura, sigaw ni Anand. Ano ang natutunan nyo tungkol sa pamayanan mula sa kwento? Bakit mahalaga ang pagtutulungan sa pamayanan? Panuto, narito ang ilang larawan sa kwento. Ilarawan ninyo ang nangyayari sa larawan. Tukuyin ninyo ang mga naging epekto o nangyari mula sa mga pangyayaring ito. Kapag nahuhuli ng kuha ng basura si Anand kay Ginang Mascarenas. Epekto o bunga. Ano ang damdamin dito ni Anand, ni Ginang Mascarenas? Kapag nakakaamoy si Tia Anita ng basura. Ano ang damdamin dito ni Anand, ni Tia Anita? Kapag nakikita si Anand ng aso sa Fort Cross. Ano ang damdamin dito ni Anand, ng aso? Ang inyong mga ibinigay na pangungusap ay nagpapakita ng relasyong sanhi at bunga. Ang lahat ng mga pangyayari na nagaganap ay nagkakaroon ng resulta. Ang dahilan ang sanhi at ang resulta naman ang epekto. Pangkatang gawain. Sa naunang gawain ay natutukoy na ninyo ang mga sanhi at bunga. Subukan nating tukuyin ang sanhi at bunga sa mga susunod na pangungusap. Hahatiin ko kayo sa mga grupo. Pagsamahin ninyo ang mga pangungusap na magkakatambal. Ang pamayanan ay malinis kaya walang nagkakasakit. Payapa ang pamayanan kaya maayos na mamumuhay ang mga tao. Lahat ng tao ay nagtatapon sa tamang tapunan, kaya nanatiling malinis ang buong kapaligiran. Sumusunod ang lahat sa batas ng pamayanan kaya walang nagiugong suliranin sa pamayanan. Maraming proyekto ang pamayanan kaya mananatili itong maunlad. Sagutin, ano ang mga natutunan ninyo tungkol sa mga bagay na nangyayari sa atin? Tandaan, ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay nagkakaroon ng epekto o bunga. Sa mga nagiging epekto ng lahat ng bagay na ating ginagawa ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang damdamin. Panuto, tignan ang mga sumusunod na pangyayari. Isulat ang titik ng posibleng maging bunga nito. Week 3, Day 3. Recognize vocabulary referring to community. Note the character traits of the main character. Identify words that can describe people, animal, places, and things. Panimulang gawain. Ano-ano ang mga paraan upang makatulong tayo sa pamayanan? Ang pangangalaga ba sa mga hayop ay pakikiisa sa pangangalaga sa pamayanan? Ang lahat ng bahagi ng pamayanan, tao man o hayop ay mahalaga at may papel na ginagampanan. Dapat natin silang pahalagahan at alagaan. Ngayong araw ay itatala ninyo ang mahahalagang katangian ng pangunahing tauhan.
Tutukuyin din natin ang mga salitang may kaugnayan sa pamayanan. Mag-uugnay ng mga salitang naglalarawan sa tao, hayop, bagay at lugar ayon sa konteksto ng kwento. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala, maya, puno, ulan, protektahan at pugad. Sa ating pamayanan, mayroon tayong makikitang mga puno at hayop. Bahagi sila ng pamayanan. Dapat silang pangalagaan kagaya ng pag-aalaga sa mga kasama sa pamayanan. Panuto, pagtambalin ang mga salita sa kanilang larawan mula sa mga pangungusap. Una, malakas ang ulan mula sa mga ulap ng puno ng tubig. Pangalawa, ang maya ay makikitang nakadapo sa mga bubong ng bahay sa buong pamayanan. Pangatlo, kailangang bigyan ng proteksyon ang mga ibang elemento ng kalikasan sa pamayanan. Pang-apat, nahihirapan ang mga ibon sa syudad humanap ng puno kung saan nila gagawin ang kanilang mga pugad. Panglima, mas gusto ng mga ibon na magpugad sa matataas na puno. Mahalagang katangian ng pangunahing tauhan. Magbasa tayo. Ang pugad ng maya. Mahilig si Amakuti sa mga ibon at hayop. Isang maya ang gumawa ng pugad sa puno ng nasa labas ng bahay nila. Nakita ni Amakuti ang maya na lumipad pabalik sa kanyang pugad mula sa paghahanap nito ng pagkain sa buong komunidad at karatig lugar. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at nabalisa ang inang maya. Malungkot nitong hinarangan ang malalaking patak ng ulan na tumama sa kanyang pugad. Prinoteksyonan nito ang sariling katawan, ang mga anak. Lumipad ng lumipad ang inang maya upang maghanap ng ligtas na lugar para sa kanyang mga anak. Matagal itong lumipad pabalik-balik sa buong kapaligiran ng pamayanan. Ina, maaari ba tayong gumawa ng pugad para sa maya at kanyang mga anak? Habang umuulan lamang at walang kasiguraduhan ng kanilang kalagayan, pakiusap niya sa ina. Agad namang nag-alok ng kahon kay Amakuti ang kanyang ina. Inilagay ni Amakuti ang kahon, tubig at pagkain sa kanilang bintana upang malayang makabalik ang inang ibon. Agad na lumipat ang maya at kanyang mga anak sa kahon. Hindi na sila nakadama ng ginaw. Ganyan nga anak, bilin ni Aling Cora, ang mga hayop at halaman ay mahalaga sa ating kapaligiran, kaya dapat tayong tumutulong na mapangalagaan ang mga ito. Sagutin ang mga tanong. Ano ang suliranin ng maya? Bakit siya nahihirapan? Sino ang tumutulong sa ibon? Bakit tinutulungan ng bata ang maya? Paano nagtapos ang kwento? Panuto, magpakita ng tatlong sitwasyon sa kwento.
Ilarawan ang katangian ng tauhan ayon sa ipinapakita ng sitwasyon. Una, maganda ang panahon at nadalan ng pagkain ng inang Maya ang kanyang mga anak. Pangalawa, nababasa ang inang Maya at ang kanyang mga anak. Pangatlo, may regalo ang ina sa bata. Ang mga damdamin na naibigay sa unang gawain ay halimbawa ng mga salitang naglalarawan. Ano-anong mga bagay sa pamayanan ang ipinapakita sa kwento? Ano ang mga salita ang nakakatulong upang mas mapalinaw ang kahulugan at gamit ng mga salita? Panuto, basahin ang mga pangungusap at bilugan ang salitang naglalarawan. Ikahon ang pangalan na inilalarawan nito. Week 3, Day 4. Recognize vocabulary referring to community. Note the character traits of the main character. Narrate own experiences related to the community. Sagutin, naranasan mo na ba ang mag-alagam ng mga hayop sa pamayanan? Ano-ano ang mga dapat tandaan sa paghawak o pag-aalaga ng hayop? Sa ating pamayanan, mahalaga na napapangalagaan din ang mga hayop upang hindi sila makasakit o makapagbigay ng sakit sa mga tao. Ngayong araw ay itatala ninyo ang mga damdamin ng tauhan sa mga mahahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Tutukuyin din natin ang mga salitang may kaugnayan sa pamayanan. Magbabahagi din tayo ng mga karanasan na katulad ng tauhan sa kwento. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Maya, puno, ulan, protektahan at pugad. Panuto, magbigay kayo ng mga salitang naglalarawan sa mga salita sa talasalitaan. Ano-anong mga larawan ang naglalarawan sa ulan? Ano ang mga salitang naglalarawan sa Maya? Ano ang dalawang salitang naglalarawan sa puno? Ano ang dalawang bagay sa pamayanan na kailangang proteksyonan? Ano ang dalawang salitang naglalarawan sa pugad? Damdamin at karanasan ng tauhan sa kwento. Babasahin kong muli ang kwento. Sa aking pagbasa, unawain ninyo ang mga sitwasyon o pangyayari sa kwento. Tukuyin ninyo kung bakit nagpakita ang pangunaing tauhan ng mga katangian na naipakita niya. Magbasa tayo. Ang pugad ng Maya. Mahilig si Amakuti sa mga ibon at hayop. Isang Maya ang gumawa ng pugad sa puno na nasa labas ng bahay nila. Nakita ni Amakuti ang Maya na lumipad pabalik sa kanyang pugad mula sa paghanap nito ng pagkain sa buong komunidad at karatig lugar. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at nabalisa ang inang Maya. Malungkot nitong hinarangan ang malalaking patak ng ulan na tumama sa kanyang pugad. Prinoteksyonan nito ang sariling katawan at ang mga anak. Lumipad ng lumipad ang inang Maya upang maghanap ng ligtas na lugar para sa kanyang mga anak. Matagal itong lumipad pabalik-balik sa buong kapaligiran ng pamayanan. Ina, maaari ba tayong gumawa ng pugad para sa Maya at kanyang mga anak?
Habang umuulan lamang at walang kasiguraduhan sa kanilang kalagayan, pakiusap niya sa ina. Agad namang nag-alok ng kahon kay Amakuti ang kanyang ina. Inilagay ni Amakuti ang kahon, tubig at pagkain sa kanilang bintana upang malayang makapagbalik ang inang ibon. Agad na lumipat ang Maya at kanyang mga anak sa kahon. Hindi na sila nakadama ng ginaw. Ganyan nga anak, bilin ni Aling Cora, ang mga hayop at halaman ay mahalaga sa ating kapaligiran, kaya dapat tayong tumulong na mapangalagaan ang mga ito. Panuto, narito ang ilang mga sitwasyon. Una, noong nakita ni Amakuti ang Maya at ang mga anak nito, siya ay nagpakita ng pagkamangha. Noon pa lamang siguro siya nakakita ng isang pugad ng ibon. Pangalawa, noong makita niya na nababasa ang mga ito ay nanaig ang pagiging maawain niya. Pangalawa, noong makita niya na nababasa ang mga ito ay nanaig ang pagiging maawain niya. Pangatlo, agad namang tumugon ang ina sa pangangailangan ng Maya at ng mga anak nito. Ang iba't ibang sitwasyon ay naghihikayat sa mga tauhan sa kwento na maglabas ng iba't ibang saloobin ayon sa nararamdaman nila sa partikular na pagkakataon. Panuto, balikan ang kwento mula sa pagkita ni Amakuti ng kahon. Punan ang mga patlang. Noong nakita ni Amakuti na may dalang blang ang kanyang ina, labis siyang natuwa. Alam niyang blang. Nang maisilong ng inang blang ang mga anak, nakaramdam ito ng blang. Nang makabalik ang inang Maya at kanyang mga anak sa puno, labis ang blang ng mga ito. Ang pagmamalasakit na ipinakita ni Amakuti ay kahanga-hanga, sapagkat itinuturing niya na bahagi ng kanyang pamayanan ang mga hayop na naninirahan sa puno sa komunidad. Panuto, sumulat ng isang liham na naglalarawan sa mabuting loob ni Amakuti. Ang liham ay dapat nagpapasalamat sa bata sa mabait nitong puso. Sagutin, ano ang mensahe ng liham? Ano ang pangunahing ipinakita niya sa mga sitwasyon? Panuto, sagutin ang tanong. Sa isang buong papel, magsulat ng mga salitang maaaring maglarawan sa ina ni Amakuti. Tandaan, ang mga salitang naglalarawan ay sumusuporta sa mga natukoy na katangian ng mga tauhan sa kwento. Panuto, lagyan ng check ang mga katangian ni Amakuti at kanyang ina. Una, mapagmahal, mapagmataas, maramot, hindi bukas, makalinga, at mapamaraan. Week 3, Day 5, Catch Up Friday. Maraming salamat mga bata.